Hello guys, welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, magbibigay ako ng mga tips para sa mga baguhang rider sa kung paano nga ba makakaiwas sa scam. Pero bago lahat, intro muna tayo. Alam ko sa mga bago dyan na excited na talaga kayo para mag-deliver, magbiyahe sa Maxim. Pero syempre, minsan, natatakot din tayo, no? Baka ma-scam tayo, maloko tayo, makuha yung pera natin, awa tayo, di ba? So, sa video ito, bibigyan kita ng mga kaalaman para ikaw ay makaiwas sa mga scams habang nagbiyahe ka bilang Maxim rider. Pero bago ako magbigay ng tips, magpapakilala muna ako. Ako si Paul. Bale, Maxim rider ako noon 2021 pa. Tagal na. So, itong mga experience na ibabahagi ko sa inyo ay magiging malaking tulong. Kasi ito, natutuhan ko pa dito. Matagal, ilang taon na tayo ngayon. 2024 ko itong in-upload na. Bale, 1, 2, 3, 4. 4 years na. Bago ko na alaman itong mga paraan para makaiwas, ikaw, ilang minutes lang, alam mo na. So, ito, tip number 1. Umiwas po sa mga online transaction tulad ng pabayad bills, padala ng pera. Lahat ng mga online transaction po ay huwag nyong kunin, iwasan nyo yan. Dahil malaki po ang chance na scam yan. Kasi ang tendency niyan, pagkatapos nyo yan magawa ang pinapagawa nila, pagpunta mo sa destination location, ay malaki yung chances na hindi mo na sila makakausap or mahanap doon. Kasi ang legit na customer na nagpapabayad ng bills or nagpapadala, dapat ang pick up mo na is doon sa location niya bago ka pupunta sa mga remittance center. Ganun po ang tamang booking ng pay bills at saka pera padala. Sa tip number 1, ang point ko dito, isipin nyo muna. Pag nagawa nyo ba itong booking, na-complete nyo yung task, is, ano ba? Mababayaran ka ba pagkatapos mo ito gawin o hindi? Ganun lang. Tip number 2, kung ang nakuha mong booking ay meet up at mayroong kailangan na abono o kapital, lagi ka talagang humingi ng valid ID galing sa kanila. Hindi na mahalaga kung legit siya na seller or scammer siya. Ang point ko dito is para if ever na mayroong mangyaring problema is madali mo siyang matitrace. May habol ka. Kaysa naman binigay mo lang yung pera mo, pagkatapos pagdating mo sa delivery wala pala magre-receive, na paano yun? Thank you na lang sa pera mo. Ngayon, kung ang pick up mo naman ay nasa tindahan mismo or sa bahay yung pick up, kahit paano, inasahin na yan kung gusto mo hingi ng ID para maging mas hassle pa or wag na. Ang point ko kasi doon is madali mo siyang matrace kung saan siya. Kasi sa meet up kasi, pag may nagkaroon ng problema, pupunta mo doon saan mo pinick up, syempre automatic yun, wala na siya doon. Tip number 3. Huwag masyado maging kumpiyansa sa mga GCash payment. Kwento ko lang no kung paano nangyari no. Bale, may nakuha akong booking. Tapos nagawa ko na yung task na complete ko. Tapos dineliver ko na sa kanya. Sabi sa akin ng customer, "Kuya, GCash ko lang pwede." Tapos sabi pa niya sa akin, "I-send ko lang." Na ngayon, ang ginawa ko, masyado akong kumpiyansa. Umalis ako. Umabot na ng mga 3 oras, 4 na oras, kinukulit ko. Lagi lang siyang excuse ng excuse. Na ngayon, pumunta ko sa location niya, wala na pala siya doon. Kaya dapat kung ikaw makakakuha ka ng ganitong booking, tapos sabi niya GCash payment, ang advice ko sa iyo is hintayin mo talaga. Huwag kang umalis sa location, hintayin mo. Isipin mo talaga, ginawa ang online transaction para sa mabilisang pag-send ng pera. So ngayon, kung pinapatagal, di ba, kaduda-duda. Tip number 4, mag-iwat sa mga proxy. Ikwento ko lang, no, ganito yun siya. Bali, meron akong nakuha booking.
Kasi yung bahay nila sa looban, sa Kinita. Ngayon, pagdating ko doon sa location, sa labas, sabi ko, "Hello ma'am, nandito na ako ma'am." Tapos, sabi sa akin ng nakakausap ko, sabi niya, "Sir, pupuntahin ko lang dyan yung anak ko." No? Ngayon, pagdating niya doon, ang bata, inabot sa akin, binayaran ko siya. Buti na lang, 100 lang yung binayad ko sa item na yun. Ngayon, pag-deliver ko, yung receiver, sabi pa ng receiver sa akin, pangit daw yung item, madumi daw. Kaya ang ginawa ng nag-receive, pinabalik sa akin, binigay sa akin, buti na lang nagbigay ng DF yung naka-receive. Ngayon, pagbalik ko doon, tinawagan ko yung nagpadala. Ma'am, sa uli daw ng customer kasi hindi daw yun ang pinag-usapan nyo. Yun pala, wala na daw siya doon. Sabi niya sa akin, wala na ako doon, sir, nakalis na ako. So, moral lesson. Pag ang pinag-usapan na ay malaking halaga, wag po kayong magpapaproxy sa sender, yung ibang tao yung papalabasin niya. Pag malaki na yung kapital or iaabono mo, dapat pumunta ka talaga doon sa mismong pintuan ng bahay ng nagpadala. Ang 5 tip, ang pinaka-importanting tip, magdala ka lang ng minimum na kapital. Ganito kasi yan. Ang advice ng Maxim Office, ang maximum daw na dali natin pang abono is hanggang 3,000 pesos lang. Na ngayon, bilang baguhan, dapat ako I advise you na ang gamitin mo lang na kapital is 1,000 pesos. Bakit? Ganito kasi yan. Kadalasan kasi ng mga scammer is more than 2,000 pesos. Na ngayon, if ever na-scam ka, 1,000 pesos ay maliit lang kumpara sa 3,000. I-share ko lang yung diskarte ko. Actually, ako, kadalasan, ang dinadala kong pera is 5,000. Na ngayon, pag meron akong nakuhang booking at hindi ko pa masyadong kilala, sinasabi ko lang sa kanila yung capital ko ay 1,000 lang. Kung hindi sila payag, i-cancel na lang. Ang kagandahan kasi sa pagdadala ng malaking kapital is mas marami kang makuhang booking. Ngayon, ako, sinasabi ko lang 1,000. Minsan kasi nakakuha ako ng mga 3,000 kapital, 2,000 plus. Pero yung mga kinukuha ko, kilala ko na. Bali mga 5 beses ko na na-pick up, na-deliver, mga ganyan. Mga suki na ba yung kilala ko na, ginagamit ko yung 3,000. Ngayon, pag hindi ko kilala, 1,000 lang. But if ever na ma-scam ka, hindi masyadong masakit. Kaya sa mga bago, ay advice na magsimula muna kayo sa 1,000. Kahit marami kayong pera, huwag nyo munang gamitin yung pera nyo. Bali, 1,000 lang muna yung gagamitin nyo para makilala nyo lang yung mga customer. Pag once na kilala nyo na yung mga customer, kahit any amount, pwede nyo gamitin. Nasa inyo yan. Okay guys, nandito lang tayo sa video ito. Kung meron pa kayong mga tanong, mag-comment kayo sa baba at pag-usapan natin. Tapos, i-like nyo itong video para mas marami pang makakanood. Tapos, mag-subscribe na rin kayo. Siyempre guys, araw-araw mayroong mga bagong nangyayari. Para maging updated kayo, subscribe kayo sa channel ko. Yun lang guys. Salamat.